Hindi ako kakain sa loob ng 5 days. Bakit? Ganito kasi. Sabi ng mga eksperto, kaya natin mga tao makasurvive ng ilang araw nang hindi kumakain. Pero walang tubig, hindi. Fasting. Matagal na itong pinapractice noong unang panahon pa lang. At sa nagdaan na taon, napatunayan din ng mga medical experts na maganda ang benepisyo nito para sa ating katawan at pati na din sa mental health. Hindi ito tungkol sa weight loss dahil it's all about healing our body and mind. Sa loob ng 5 araw, hindi tayo pwedeng kumain ng kahit ano. Miski na kape o juice, bawal. At aalamin pa natin kasama ng isang medical expert kung ano pa bang magandang benepisyo na makukuha dito. At ngayon, susubukan natin ang 5 days fasting. Bago ko sinimulan, kumain muna ako ng paborito na dessert. Siyempre, 5 days din tayo hindi kakain eh. Kaya sulitin na. At pagkatapos, nagtimbang naman ako para ma-monitor ko lang kung ilan yung ibababa ng timbang natin by the end of this week. Good morning, good morning! So, as of now, hindi pa naman ako nagugutom dahil nag-skip talaga ako ng breakfast kasi almost 1 year na rin naman ako talaga nagpa-practice ng intermittent fasting. Yung 16 to 8 method, kung familiar kayo doon. Yung 16 hours na hindi kakain, tapos 8 hours naman na pwedeng kumain. So, etong breakfast, easy peasy. So, habang di pa mainit, magbabiking muna ako para makapagpapawis-pawis muna tayo and malabas natin iba pang toxic sa katawan natin, makinain natin ng mga nakaraang New Year at Pasko! Siguro nagtataka kayo ngayon kung anong tinitake ko for this 5 days na wala tayong pagkain. At ayun, kailangan ko lang naman uminom ng 10 liters a day ng tubig. Para ito lang siguro yung magiging source na energy natin. Breakfast, lunch, dinner, ito lang. Shit. Pizza. Hanggang amoy-amoy lang tayo ngayon tsaka tingin-tingin para yung mga pelikula ni Babalu. Sino bang may ayaw sa pizza, di ba? Lalo na paborito ko pa tong flavor, creamy spinach ng Angels. Angels Pizza, baka naman, pagkatas ng content. Wala, ginusto ko to eh, kaya panindigan natin. Sobrang sakit ng ulo ko ngayon. Alam mo yung pakiramdam na parang may hangover pero mas doble pa yung sakit niya. Parang pinipiga yung ulo ko ngayon eh. Sana bukas medyo okay na. Tulog ko na lang muna to. Kinaumagahan, tinawagan ko kaagad yung kaibigan ko na doktor para matanong kung bakit ba sumakit yung ulo ko kagabi. Yung mga possibilities niyan, especially sa katawan mo na usually sanay na may kinakain, is usually nag-iiba yung asin sa katawan at nag-iiba din yung pag-handle ng glucose o yung asukal sa katawan. No? So yung isang complication nun is baka bumaba o bumagsak yung blood sugar mo, cause yun ng headache. Yun yung tinatawag nilang hypoglycemia. Especially pag yung iniinom mong tubig is hindi mineralized, no? Yung distilled lang. Ibig sabihin wala siyang ibang laman kundi tubig. Ka ng parang fluid overload. So lahat ng asin sa katawan mo kasi kung saan yung asin, susunod yung tubig. So since yung pakiramdam ng katawan mo marami kang tubig, ilalabas niya yung tubig kasabay yung asin sa katawan mo. So magkaka-imbalance ka. Pero hindi ko naman siya ikamamatay, Doc. Hindi naman kamamatay pag hindi ka sumobra, I think, ng Pero ngayon naman, parang ano naman yung pakiramdam ko ngayon. Okay naman. Huwag yung ano lang talaga. Minsan nagugutom. Nung gabi, pumunta naman ako kala Adam para suportahan yung fundraising na ginagawa niya para sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Pero mukhang mali yung pagpunta ko. Dahil ang dami nagbibigay sa kanila ng pagkain eh. Lalo na milk tea. Kaya yung craving ko, sobrang lakas ng mga oras na to. Pero 3 araw na lang. Kaya kakayanin ko na lang. Day 3 na. Di ka pa rin nakasubscribe. Click mo na. Ngayong araw, pakiramdam ko, unti-unti na nag-a-adapt yung katawan ko sa ginagawa natin. Kasi kahit pinaglutuan ko si Airpat ng ulam, hindi na ako nagkikrib eh.
At si Utol na lang din yung pinatikim ko. Kamusta? Dahil bawal tayo kahit tikim. Siguro familiar naman na kayo dito, di ba? Yung nilalagyan ng lemon yung tubig. Alam nyo, maganda to kasi bukod sa pang-detox na siya, vitamin C din, na perfect ngayong panahon natin. Yes! Hello guys, good morning! Ngayong araw, ewan ko, pero gumising ako yun ng parang ang gaan ng pakiramdam ko, tas parang punong-puno ako ng energy. Siguro, nag-adapt na yung katawan natin sa ginagawa nating to. Di katulad talaga nung mga nakarang araw, struggle is real talaga. Tapos yung tiyan ko parang hindi na siya tunog ng tunog ngayon. Hindi katulad talaga ng mga nakarang araw. Pero this time, love it. Love the feeling of the energy. Love you. Nung nakaraang araw, naitanong ko rin kay Doc kung may benepisyo ba itong pagka-fasting natin sa ating mental health. Sa unang mga oras at unang mga araw niya, nakaka-stress siya, di ba? Kasi na yung gutom. Pero eventually, once nag-stabilize na yung ketones ng katawan natin, kasi yun naman yung parang pagkain ng utak, feel mo na parang mas alert ka, mas clear yung mind mo. May mga ganung benefits yung fasting. H2O Philippines. Alam nyo guys, isa sa napansin ko pa is parang activated na uli yung creative juice ko na sakto dahil dumating na rin yung project ko sa kliyente for video editing. Di katulad talaga ng mga nakarang araw, sabaw na sabaw talaga yung utak ko. Kaya suggest ko lang sa inyo kung gagawin nyo rin to is make sure na wala kayo masyadong aktibidades for the whole week kung gagawin nyo rin. TMI, ihi rin pala ako ng ihi. Dahil, syempre, nagko-contain tayo ng maraming tubig sa isang araw. Pero it's a good thing dahil alam nating napaflush natin yung mga toxic sa katawan natin, di ba? So guys, it's our final day. And right now, I really feel good and lighter. At di na ako nakakaramdam ng pagkagutom. Kaya samahan nyo ako ngayon sa palengke. Mamimili tayo ngayon ng prutas. Let's go, baby! Kahit pwede na tayo kumain mamaya, pero hindi pa din tayo pwede kumain ng mga solid foods. Dahil baka mabigla yung tiyan natin eh. Slowly but surely ba? Kaya bumili lang ako ng pakwan tsaka melon sa palengke. Finally, after 5 days, eto na ang ating very first meal. At prutas muna ang kakainin natin ngayon, soft food, para hindi mabigla yung tiyan natin. At grabe, tila ba parang nag-iba yung panlasa ko sa prutas ngayon. Noon na parang boring siya kainin. Pero ngayon, habang kumakain ako ng pakwan, yung excitement ko para akong kumakain ng lechon. At nagtimbang na rin pala ako kanina. Almost 2 kilos na yung nabawas sa atin. Ang sela. Health is wealth, lalo sa panahon natin ngayon. Kaya kahit medyo challenging talaga magpaka-healthy living, but I'm trying. Isa kasi talaga sa rason kung bakit gusto ko na mapangalagaan yung pangangatawan ko. Dahil bukod sa lagpas na ako sa kalendaryo, nasa lahi din namin yung diabetic. Both parents ko, meron. At genetic itong sakit na to, pwedeng maipasa sa aming mga anak. At nasaksihan ko yung struggles nila. Kaya hanggat maaari, ayun yung gusto kong maiwasan, hanggat wala pa akong naramdaman. Kaya sana, ikaw din. Check it out. Cheesy and yummy. Tikman natin kimchi fried rice tsaka beef tapa marinated na parang beef bulgogi. 24 hours na naman akong warm up sa mga soft food kaya pwede tayo magkarne ngayon. Ow! Harap.